What's up mga kabayan? Ngayong araw ay samahan niyo kaming magluto ng aming cravings for this week ang sinaing na tulingan. Sa kainitan nga ng tanghali dito sa Dubai, ay pumunta kami sa supermarket para mamili ng mga gagamitin nating sangkap sa pagluluto. Nandyan na ang tulingan, bawang, luya, sibuyas, pechay, kinayod na niyog at sili. Pagdating namin sa bahay, sinimulan ko na agad ihanda ang mga sangkap. Simple lang, magpitpit lang tayo ng mga 2 bawang, hiniwa ko rin ang 2 sibuyas at syempre, hindi mawawala ang luya. Yan ang magpapaalis ng lansa sa ating sinaing na tulingan. Hinugasan ko na rin ang tulingan, pati na ang ilang hiwa ng baboy na isasama natin para mas malasa. Inihanda ko na rin ang pechay na gagawin nating pangsapin. Optional lang, mas nasasarapan lang ako pag may konting dahon ang sinaing na tulingan. Sa isang kaldero ay ilatag lang natin ang pechay, tapos lagyan ng baboy, bawang, luya, sibuyas, tapos ilalatag na natin ng maayos ang tulingan sa kaldero. Ayusin lang natin para hindi madurog pag pinakuluan natin ng matagal. Dito nga pala, nilalagyan ko ng asin ang bawat piraso. Para sa akin, ito na rin ang teknik para hindi mapasobra sa alat, kontrolado, sakto lang sa panlasa. Pagkatapos mailatag ng maayos ang tulingan, lagyan lang ulit natin ng baboy, sibuyas, bawang at luya. Dito naman ay itinali ko yung natirang pechay para hindi siya magkahiwa-hiwalay habang pinakukuluan. Tapos isiniksik ko lang sa gilid ng kaldero para hindi madurog sa matagal na pakuluan. Tapos lagyan lang natin ng paminta, konting asukal pang balanse ng lasa, kalahating basong suka, pinatuyong kamias galing Pinas, konting tuyo, at konting mantika para hindi magdikit-dikit ang ating sinaing na tulingan. Habang hinihintay nating kumulo, ay kinuha ko lang pala ang kakanggata nitong niyog. Ay set aside muna natin. Yan ang ilalagay sa huli para mas creamy at malasa. Pag kumulo na ang sinaing na tulingan, saka natin ibubuhos ang pangalawang gata. Tapos hayaan lang itong kumulo sa low heat ng mga 1.5 oras. Pagkalipas ng 1.5 oras, halos maigana ang sabaw ng ating sinaing. At dahil nga nandito tayo sa Dubai at medyo mahal ang fresh gata, ay dadayain natin ng konti. Gamit tayo ng canned coconut milk. Naglagay lang ako ng 2 lata. Haluin lang natin ng ganito para hindi madurog ang isda. Tapos takluban lang natin at ituloy ang pagpapakulo sa low heat. At maya-maya nga ay sinilip ko ulit ang niluluto natin para tingnan kung meron pang sabaw. Tapos nilagyan ko na rin ng siling panigang at tinakpan ulit. At after 2 hours at 30 minutes, halos maiga na ang sabaw ng ating sinaing na tulingan. Kaya inilagay ko na rin ang kakanggata na itinabi natin kanina. Lutuin lang natin ito sa low heat for another 15 minutes para maluto yung gata. At ayun na nga mga kabayan, matapos ang 4 na oras ng tiyaga sa kusina, luto na ang ating napakalambot at super sarap na sinaing na tulingan. Tingin pa lang, alam mong sulit ang oras at effort. Kayo ba mga kabayan, paano nyo ito mas gustong kainin? Sausaw ba sa patis na may sili? O piniprito at pinapartner na sinangag? Ako, yung ganitong luto, saktong-sakto na sa panlasa. Comfort food talaga, kahit nasa Dubai, parang nasa Pilipinas lang. Tingnan ninyo mga kabayan, sobrang lambot ng buto ng isda, pwedeng-pwede kainin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aking munting page. Maraming salamat sa suporta. Kainan na!